Napuntahan nga namin ang sikat at nagtitrending na Chocolate de Batirol sa Baguio. Ito na nga ang part 2 vlog ng ating Baguio trip. Kaya tara, samahan mo ako and spend another day with me as 28-year-old public school teacher, small meat shop owner, wife, and a mom. And back with another mini vlog. Buti na lang talaga mga mi ay may tripod akong dala. Very useful nga ito, lalo na kung gusto mong palaging kasama sa picture. Ayan, for the video nga kami ng transition namin dito mga sis. Last na punta nga namin dito mga sis ay hindi nga nakabukas itong fountain at ang dumi-dumi nga. Umaga pa nga lang mga sis ay ang ganda na nga tignan. What more pa kaya sa gabi na makikita mo na nga yung mga ilaw niyan. Baka nagtataka na nga kayo mga mi kasi ilan na nga lang kami sa video na gumagawa ng transition. Kasi may importante ngang lakad si Sir Kenneth kaya ayun maaga na nga siyang bumaba. Sa mga oras na to mga sis habang nag-voice over, nahihirapan niya ako magsalita kasi sobrang katinga ng lalamunan ko. So after maglakad-lakad ng matagal mga sister, aba nagutom nga ang mga person. May nakita nga kami nagbibenta ng fried noodles dito mga sister kaya ayan for the bili kami dyan. Mga sis, kapag aakyat ka nga ng Baguio, kinakailangan magdala ka talaga ng maraming energy kasi mapapasabak ka sa maraming lakaran, charis. And ayun, after namin nakabili dyan mga mi, ayan, kumain na rin kami. Nasa right park nga kami dyan mga mima. So we are waiting dun sa mga kasama namin sa van mga sis kasi 5 nga lang ang pwedeng pumasok dun sa The Mansion. Kaya ayun, for the mukbang na nga lang kaming tatlo dyan, charis. Aba mga sister, kahit na medyo maanghang nga tong fried noodles, pasado nga sa panlasa ko, charis. Syempre, hindi pwedeng mawala ang maritesan sa Baguio, char. And after few minutes mga sis, nakita na nga namin yung iba naming kasamahan. At sabi nga nila mga mi ay for the video nga daw ako. Syempre, ayan, for the maritesan ng mga person, charis. After nga ng mga sis, aba, for the video pa nga kami dyan, for the TikTok ang mga person. Syempre, hindi natatapos sa apat yung mga mima. For the Superman pa nga sila. O diba, naglaro ang mga bata, charis. Sige nga, sige nga! Sige nga! After nga namin sa Right Park mga mi, ayan, pumunta nga kami ng Camp Janhay. And nandito nga yung sikat na nagde-trending na Chocolate de Batirol. Dahil madami ngang pila sa dine-in mga sister, nag-take out na nga lang kami. Pero syempre, kinakailangan pa rin namin explore ang loob. Paano ba namang hindi magte-trending mga sis? Aba 80% kakao nga ito at 20% sugar lang. I personally love yung pagka-chocolatey na may pagka-nutty flavor nga niya. Yun nga lang, medyo nakulangan talaga ako sa tamis. Sweet tooth talaga kasi itong person na to, char. By the way, we ordered their original blend. 195 pa lang isa mga mi, an additional 8 pesos for the cup kapag take out. So if you're going to ask kung worth it ba for the experience, yes. At least, diba, hindi ka na inosente sa lasa nitong Chocolate de Batirol sa Baguio. And based on my research mga micharis, 2 hours nga daw pinapakulan nitong tsokolate para makuha nga daw yung tamang consistency ng Chocolate de Batirol. So ayun, nakapasok pala kami sa loob mga mi and we asked permission kung pwede nga kahit nga lang take out kami. And sabi naman nila of course, so pwede naman daw pumasok and very friendly nga ang mga staff nila dito. Sayang nga lang, di namin na-experience ang dine-in setup nila mga mi kasi sobrang dami talagang nakapila hanggang sa labas. Kasi feeling ko nga ang sasarap nga ng mga food nila dito. So that's it for this vlog mga mi. Ika-cut ko na nga lang ulit kasi medyo mahaba na nga itong vlog natin. Kung ikaw nga hindi pa share ng blessings, ano pang hinihintay mo? Huwag mong kakalimutan mag-like, mag-comment, and share tong video namin at follow na rin yung Facebook namin at malay mo, ikaw na nga ang maswerteng top fan na mapipili sa susunod. So yan lang for today's video. Thank you for watching. Bye!